Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo. Ayan. Pwede po bang pakibati ang inyong mga katabi ng isang magandang araw? Ayan. At may dilim po sa labi. Ayan. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang CTTV Sunday o ang Thanksgiving po tuwing third week po ng November. Ayan. Tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Lahat po ba kayo ay pinagpala? Ayan, kaya po patuloy po natin bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon. Ibalik po natin yung mga pagpapalang ibinigay niya sa atin. Ikaw tayo po lahat ay handa na ba? Ayan, pwede po bang tanungin ang inyong mga katabi? Handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Ayan, kung handa na po tayo po lahat ay magpasiyasan sa ating Panginoon. Naway madama po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, patuloy na pinagpapala mo, mga anak mo, Panginoon, na narito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na pinapupulihan ka namin, itinataas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, na iyong binigay. Patuloy ka namin pinasasalamatan, pinapupulihan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, sa umagang ito na patuloy, Panginoon, na pinakawalan mo, Panginoon, sa pagkakatali ang aming mga paa para makarating sa gawain ito, Panginoon. Hindi, Panginoon, naging hadlang yung mga gawain, kung ano man Panginoon problema sa aming mga buhay, upang ikaw ay aming mapapulihan at maitaas sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang iyong pagpapala ang sumaaming lahat, Panginoon, na mga anak mo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy natin awitan ng ating Panginoon. Tingnan natin yung kasiyahan para sa Panginoon. Huwag naman tayo malungkot. Umawi tayo na may kagalakan sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalako. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lingkod. Minsan pa may galak, may saya,
kalamasan sa bawat pusong napapagdaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sa pawit din natin may kagalakan ng Panginoon. May gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang ubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagay. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagay. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. May gala, may saya, may luwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Sabay-sabay, handog niya! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagay. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagay. Kaya ang awit ng papuri,
awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa kanya ang ibigay. Purihin siya, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Yes! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen! Patuloy nating awitan at sambahin ang ating nag-iisang Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Amen!
para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tagisan bigat, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, kahabisan bigat, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Wala last time, di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, kahisan bigat, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Ama. Amen. Maaari po ba magsitayo lang para sa pagbasa ng salita ng Diyos? Ang pagbasa sa salita ng Diyos sa aklat ng Josue, chapter 24, verse 14 to 18. Kaya ngayon, sambahin niyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapanan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan dating sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egypto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran, at kung ayaw niyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain ninyong pinagpuntahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang umango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo ay mag-iingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinadaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupain ito ang mga Amoreo na ninirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ang pagbasa ng salita ng Diyos. Good morning po. Pwede po tumayo tayo ulit at kumamay tayo ng 3
tao. Yan, hanggat buhay po tayo at malakas, hindi natin alam po yung buhay po natin kung nandito po tayo mamaya o bukas. So, kabayan po natin yung tatlong tao, nakatabi natin kung gusto mo siyang yakapin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, yakapin mo po siya. Sa huling sandali. Hanggat buhay po tayo, ipakita natin pag-ibig sa ating kapwa. Ayan, sa ating kapatid, lalo na. Amen. Yan. Mama, chuchu. Meron po ang tanong sa inyo. Wala pong maling sagot. Ano po sa inyo ang Biblia? Okay, salita ng Diyos. Ano pa? Ha? Pagkain spiritual. Pangatlo, ano pa? Guidance. Sama. Sa akin po, ang Bible is compass. Yan yung compass ko kung saan mapupunta, kung gagawin ko. Compass ko sa akin Bible. Okay lang, sa kanya guidance. Ang paras kami compass o guidance. Pang-lima, ano pa? Pinarinig ako, pangako ng Diyos eh. Si Sister Wen. Nasulat ng mga pangako ng Diyos. Tama po yun. Pang-ani, meron pa ba? Ano sa inyo ang Biblia? Patnubay? Tama, patnubay. Salita ng buhay. Sa Quran, sa yung Biblia. So, ano pa? Ano pa po? Wala na? So, tama po kayo. Ang Biblia po ay yun, mga sinabi niyo yun po yung Bible. Ngayon po, mag-aaral natin yung buhay ni Joshua. Buhay ni Joshua. Sa Tagalog si Josue. Tinala niyo po ba si Joshua o si Josue? Sino nakakilala sa kanya? Nabigyan ko na saging. Tama si Sister Wen. Ikaw mo sa Biblia to. So, si Joshua po ay isa siya sa 12 spy na pinadala ni Moses na sabi ni Moses, punta kayo doon. Kayong 12 punta kayo doon. Tapos yung kasama ni Joshua, si Caleb. Sa 12, dalawa sila magkasama. Pagdating nila doon, yung tinignan nila yung lupang mangako. Pagbalik nila, sabi ng 10, nako, hindi natin kaya hindi natin kaya ng 10 malalaking tao doon. Kasi sa promise land. Hindi na sabi ng 10, negative. Pero yung dalawa, si Joshua at si Caleb, sabi nila, nako, ang gaganda naman na doon, maubas ang lalaki. Ilang ubas na makukuha, 2 tao. Yung sabi ng ubas na lalaki ko, no? Siguro, nagay siguro na mas marami ba dito, ubas pa lang yun. Nag-usapan sila ng pakuan kasi 2 tao ang mabuhat eh. Sa ubas, yung kalibig. So, si Joshua po ay pa-speed thinker, kasama ng Caleb. Siya rin po yung pumalit kay Moises, tama po ba? Siya yung tagapagmani ni Moses. Si Joshua. Tapos, siya rin po yung pamilya niya ang nakapasok sa lupang pangako. Kasama ng pamilya ni Caleb. Ang sabi ng Biblia, ang nakapasok sa promised land is mga kabataan. Yung mga 40 pababa, yan ang nakapasok. 13, 20s, young people, so yun po ang nakapasok. Ang pag-aaral po natin yan is Book of Joshua. Ang Book of Joshua po ang nilalaman is number 1, pagtugtog nila sa promised land. Number 2, pagtugtog nila sa Jericho, napasok nila Jericho. Tapos number 3, pag-remind ng Diyos o pag-remind ng Diyos sa kanila o ano yung remind sa Tagalog? Pagpapaalala sa kanila na kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. So yun ang nilalaman ng Book of Joshua. So basahin ko na po kung may Biblia po kayo, sundan nyo na po, no? May sinabi po yung Diyos. Yung Diyos kasi nung araw, yung panahon ni Moses at saka ni Joshua, pupunta sa isang bundok. Tapos doon mangungusap ng Panginoon. Talagang literal na magsasalita ng Panginoon kay Joshua. Si Joshua yung tagapagmana. Si Joshua yung pinakamasok ng Diyos. Joshua. Joshua. Ganito ang sabihin mo sa mga Israel. Ganon. Literal na nakamasok ng Diyos. Ganon at hindi na. Ngayon kasi hindi na. Bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi gawa na po yung Biblia. Kaya gawa na. Lahat na sinabi nila sa dito na. Kaya wala na maririnig kayo. Ibrahim. Dahan-dahan sa mga. Wala nang ganon.
Wala nang magsasalita sa inyo. So, walang kailangan kasi buong na yung Biblia. Basahin ko mo sa ano, ano pa kayo sabi Joshua? Ganun sabihin mo sa Joshua. Ganun sabihin mo sa mga Israelita. So, grabe, tinigurad si Joshua yun. Sa Joshua 34, verse 2, ito yung sinabi. Sinabi ni Joshua, sinabi ng Panginoon kay Joshua, sinabi niya sa mga Israelita. Ito sinabi, verse 2. Pinaikli ko lang po para mabilis. Mga ninuno nyo noon sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, pinarami ko ang lahi ni Abraham sa mga magitin ng Isaac. Sabi ni Diyos. Mula kay Isaac, binigay ko si Jacob at Esau. Sabi ka. Verse 5, siniyoko mo si Moses at Aaron at sa mga magitin ng salot pinahirapan ko ang mga Egyptio. Inilabas ko sa Egypto ang inyong mga ninuno. Verse 7, ang inyong mga ninuno humingi ng tulong sa akin at tinulungan ko. Grabe na. At hanggang verse 10 po yung gano'n sinasabi lahat ng mga ginawa ng Panginoon. Parang sinabi na. Pagdating sa verse 13, binigyan ko kayo ng lupain, hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo nagtayo. Kaya, kumain kayo ngayon at kumain kayo ng ulibo na galing sa punong hindi kayo nagtanim. Kaya din, makikaya yung buhay. Kayo po, pag sinabi na kayo ganyan, binamitan kita. Ginawa kitang tao. May sa pelikula, di ba? Binilisan kita. Binigay ko lahat sa iyo. Diba? Ano ka sabihin mo? Ano yung number ka? Ganon. Kinukwenta mo, nag-audit ka. Ino-audit mo na ako. So parang gano'n ang Panginoon, sinabi niya lahat ng kabutihan. Parang sinumpa niya na ako. Pinaalala niya sa mga Israelita. Hindi ko ito sasabihin na, ng isang tao, hoy, binigyan kita ng lumpia. Nung isang linggo, binigyan kita lumpia. Nung birthday na kita ko, in-invite kita. Diba? Parang gano'n pa ka gano'n. Nasa yung mga 18 pa ako. So, parang ganun pong sinabi ng Panginoon sa kanila. Ni-remind sa kanila. Hindi nyo po naisip, bakit kaya sinabi ng Panginoon, hindi remind yung kabutihan? Diba? Naisip niyo? Bakit kaya sinabi? Ano ang dahilan ng Panginoon? So, malalaman po natin yan. Pagdating sa verse 14 and 15. Ito na po yung sinabi. Ayun na po yung sinabi. Sabi sa Joshua 24:14, sabi ni Joshua na, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso katapatan. Kaya pala sinabi ito. Kaya pala sinabi sa kanila yung mga binigay sa kanila. Ito po yung sinabi ng Panginoon ng Joshua. Ayan. Nababasa niyo po ba? Ayan, kung nababasa niyo, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Alisin ninyo ang mga Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga sa yun, sabi, alisin ninyo ang mga Diyos ang dating sinamba ng mga tatay nyo, mga lolo nyo. Kaya pala niremind niya, yung kabutihan, baka nakalimutan ng mga Israelita yung kabutihan na ginawa sa kanila. Bakit? Kasi bumabalik ulit sila sa kasalanan. Ano ba yan? Bumabalik na naman sa kasalanan. Parang nakahiga na sa magandang 7 bed. Inalis yung 7 bed, hiliga ulit sa lapag. Parang ganon. Masasarap na ulam na inuulam mo. Bumalik ka sa mga botcha. Parang ganon. Kaya pala sinabi ng Panginoon yun, bumabalik sila sa kasalanan. Bumabalik po sila. I-remind sa kanila ng Panginoon. Pinagpaalala, bumuti na yung kalagayan. Pinagaling na sa mga may sakit. Sa sakit nila, pinagaling sila. Ang ginawa nila, bumalik na naman sa dati nilang ginagawang kasalanan. Pinatawag na sila, bumalik na naman. Diba? Parang parang dati nag-a-addict. Tapos nagbago na, bumalik na naman. So balik na naman sa huntingan ng
balik na naman. So, paano ganun pa nangyari sa kanila? Alam niyo po ba ito ba, ipapakita ko sa inyo, no? Ayan, nakita niyo po yung drawing? Yan po yung Israel, yung Egypt, Israel, Saudi, Jordan, dito. Yung guhit po na yan po yung ruta nila nung sila hindi umalis sa pinalaya ng Diyos sa Egypt. Yan po yung ruta nila. Yung kulay red po na yan, 40 years po yan. 40 years sila nagtakbay. Samantalang ang original na plano ng Panginoon is araw lang. Kung di ako nagkakamali, 11 days, mga kapatid. Araw lang ang bibilangin. Kung susunod sila sa kompas ng Panginoon, kung sasabihin ng Panginoon. Ang nangyari, hindi sila sumunod. Ayan, no? From provinces sa Egypt, sa Goshen, yan, pula na yan, umalis na sila. Diba, yan yung mga hinabol na sila ni Pharaoh, yan yun, yung kulay red na yan. Pero sabi ng Biblia, yung tinawiran nila, hindi, pwede dito sila tumawid kasi ito, red sea po yan. Blue na red sea yan. Pwede dito sila tumawid o pwede dito. Ito sabi ng Biblia. So, kahit saan sila tumawid yan, basta tumawid sila, yan yung ruta nila pwede dito sa wilderness. Nakita niyo po? Araw lang eh. Kaya hindi naman yung Panginoon, sinabi mo, yung mga kabutin mo, ginawa sa tinulong ninyo. Kaya pag sinabi niyo, huwag nyo nang ulitin, huwag na kayo magkasara, baka 40 years na naman kayong paluin ko. Ang nangyari po kasi sa kanila, naglakbay sila, araw lang dapat eh. Kung susunod sila sa Panginoon, ay matitigas ang ulo ng mga Israelita. Nagreklamo sila kay Moses. Moses, ba't kami din nila dito? Samantala sa Egypt, kumakain kami doon, pagkatuloy isang araw, kaya lang hinahagupit kami. Ito kasi pinapakain sila, pero hinahagupit sila, tatadyakan sila, pagka meron silang binagustuhan ng mga Egypto. So, alipin sila doon. So, si Moses, binabash nila o may time na rin gusto nilang patayin, papatayin nila si Moses. Kasi nga, dahil sa hirap ng karanasan nila. Kasi hindi sila sumusunod sa Panginoon. Pag hindi sila sumusunod sa Panginoon, naliligaw po sila, dahil bumaba sila. Samantalang, pwede naman direksyon, gano'n, no? Araw lang ang kung susunod sila sa Panginoon. Hindi sumunod, bumaba, naligaw. Hindi ba sa matawin mo, sumunod ka sa Panginoon, baka maligaw ka. Tumagal po sila. Alam niyo po ba, yung pagkakbay na million po sila, million eh. Panakbay silang gano'n. Pagka-araw po, meron man lang malaking ulam na parang haliting ulam, malaki. Yung haliting ulam na yung tumatakip sa kanila, parang pumapayo sa kanila yun. Pumapayo na habang nalang sila mapayo yun. Makita nila, mapayo. Paggabi naman, yung ulam na mga palayo na nakapayo sa kanila, pagka pinalakad sila ng Panginoon, gabi sila naglalakad. Umiilaw yun, parang sulo. Yan mga hindi, talagang literal nila nakikita. Yung gano'ng senaryo. Gano'ng matindi. Tapos, ito bang matindi, yung mga chinelas nila, 40 years yung chinelas nila, yung chinelas nila sa mura. Hindi nyo na mapalitan yan, lumalaki yung usalit yan. Malupit. O, sinabi ko yun sa verse na yun. Deuteronomy 29:5. Sabi doon, hindi na luma ang kanilang mga damit sa loob ng 40 years. Ibig sabihin yung damit nila, di bata siya, bata. Yung damit niya, lumalaki rin habang lumalaki si Pharaoh. Hindi siya nagpapalik. Ganon katindi na pangyarihan ng Diyos. Ito, pagdating sa ito mo. Ito po dahil sa Joshua 24 verse 15. Yung verse 15a po, ito yung A, yung una dyan. Sabi ko,
At kung sabi ni Joshua sa mga Israelita, parang ganito, sinabi niya, milyon na tao. At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumilit kayo ngayon. Kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos na mga Moreyon na sinasakot dito sa lupa yung pinitirahan natin. Kasi nasa wilderness, kasi nasa ilang sila, naka-stack sila doon. Yung ulap nga po pala, pag hindi umalis yung ulap, doon sila alis, doon sila magpipira, ilang tawa. Hindi sila pinalis ang Panginoon, sa kanila ng ulo nila, doon sila nagsasuffer. Yung ulap, hindi alis yun, ilang taon, o 5 years, o 6 years, di alis yun. Pag alis na yun, sabi ni Diyos mo, sabi ng Panginoon, alis na rin tayo, o tsaka na, mag-move na ngayon yung ulap ngayon. Mag-alakad na naman sila. Ganun po ang senaryo. Kaya pagdating dyan, sinabi ni Joshua, ito sinabi niya na. Ngunit para sa akin at sa ating sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sabi sa English, pabili ng mga importante. But as for me in my house, we will serve the Lord. Yung pabili natin yan. As for me in my house, we will serve the Lord. Ang tanong, bakit sinabi ni Joshua po yan? Bakit sinabi niya, basta ako, sa Panginoon ako maglilingkod, kasama ng pamilya ko. No? Hindi naisip ako na sinabi ko, ba't siya, pag confident niya sabihin niyo na maglilingkod, ano pa nahihita mo sa Panginoon? No? Gano'n ang tanong natin. Number 1, bakit ganun siya magsalita? Confident siya na maglilingkod sa Panginoon, kasama ng pamilya niya. Kasi nakita niya harap-harapan yung himala ng Panginoon. Nakita niya yung ulap, ang laking ulap na ganitong araw, patay ng Panginoon, may ulap dyan na nakatakip sa araw, parang payong. Ganon kita-kita ni Diyos ngayon. Sa gabi, ganon din nakita niya. Nagliliwanag yung ulap na yun, parang gasera. Nakaano sa daanan nila. Kita-kita ni Diyos yung mga himala ng Panginoon. Tapos, literal, ang pagkain niya, literal na dinibigay ng Panginoon. Pagkagusto nila ng mga ibon, bibigyan sila. Talagang lilipad, huwagin mo na gano'n ka hindi ang Panginoon nung araw. Minsan po sa atin, minsan sa atin, kaya po tayo hindi makapagpindod sa Panginoon. Sabihin niyo bakit? Kasi hindi po natin nakikita yung magandang ginagawa sa atin dito. Tapos yung anak mo sa pag-aaral, hanggang ngayon, yung tao ka na buhay ka pa, hindi na natin nakikita yun. Dapat nakikita natin yun. Hindi ba kanina, nag-Christ Day, na-disgrasya na. Diba, sabi nga sa pag-aaral, sa bawat segundo na may namamatay na 2 point something na tao. Kaya kada palo niyan, sa buong mundo may namamatay na dalawa. Makalat tayo. Sa salitang kanto, swerte ka. Kasama sa gumawa. Record po yan ng daigdig ng mundo. Bawat din ng rilo na yan, may namamatay na dalawa. Kailangan lang po, makita po natin yun. Parang si Joshua nakita niya. Kaya, ang response ni Joshua, maglingkod sa Panginoon. Kasi nakita niya yung biyaya. Sabi ko po sa inyo, nasawa ko na po, may mga galit. Kaya hindi ba tayo nag-response na maglingkod sa Diyos? Kasi nga po, gano'n. Hindi natin nakikita yung mga pagkakaroon ng Diyos. Ako po, enjoy ko yung blessing ng Panginoon eh. Sabihin niyo bakit? Yung sa auto mo, di ba, parang bago. Alam niyo po kung magkano to? 30 pesos po ito. 30 pesos sa wakay-ukay. 3,100. Ayun yung sa ano kay Apoy. 3,100 po yan. Kahit hindi po brand. Ako na po may ganyan kasi sa wakay-ukay, wala kang kaparehas, di ba? O kasi galing sa ibang bansa yan eh. Pero pag dito ka po sa SM, galing ka sa SM, hindi ka makaka, kung isa masasalubong mo kamukha. Pero sa ukay-ukay, pinapromote yung ukay-ukay, no? Talagang nag-iisa yan kasi galing sa ibang bansa yan. So, 30 pesos lang po ito. Ganun po nakakita yung blessing ng Panginoon. Ang kagandahan naman sa bigay sa akin ng mata ng Panginoon,
pumunta ko sa Ukay-Ukay, nakita ko yung mga bago. Oo. Kasi ever since yung binata pa ako, 30 years ago, o 35 years ago na, Ukay-Ukay po talaga ako sa Bambang. Ang unang Ukay-Ukay po sa Bambang. Yan, sa Bambang. Tapos Baguio. Yan, dalawa na yan. Nagkakapan na yan. Sa Bambang, di ba? Oo, doon sa Bambang. Yan, doon mga Ukay-Ukay. Kaya nung nasanay ko na nasanay, basta pag nakita mo Ukay-Ukay, alam mo agad yung mga bago. Pero pag malayo po nakita mo, luma, hindi ako makita. So yun po yung kina-enjoy. Dapat po tayo na-enjoy natin. Baka, alam mo, I'm sure yung mga damit ko mas mahal pa sa akin. Siguro 10 times ang halaga ng damit ko sa akin. Ang tanong, na-enjoy niyo po ba yan? Na-enjoy niyo ba yan? Na-enjoy niyo ba? Sige lang mo na-enjoy niyo natin yan. Eh, may basa mo sa kanila mo, enjoy mo. Enjoy mo yan. Kunyari minsan, di ba, wala tayong ulam. Huwag tayong magreklamo. Bakit? Sabi niya, bakit? Kasi minsan kumakain tayo ng yelpo, di ba? O, nakakain tayo ng saging, apple. Yan, kung tayo lang sa kanino, hindi mo kayo sa atin din eh. Sa atin din mo mapupunta yan. Wait ka. Kaya sa atin po yan, ano ba kainin ni Lord dyan? Handog lang natin yan kay Lord, pero makakain tayo. Amen? Natanayin ko sa ating isa. Si Moises po ang tagapagmana ni Joshua, tama? Kasi nagano siya, nag-OJT siya kay Joshua. Para si Ma'am May, nag-OJT ni Pastora. Nakikita ni Ma'am May yung ginagawa ng Pastora. Yan sila alam nila. Kaya yung ginagawa ng Pastora, magtiwindi na mamana natin. Ganyan. Tayo ang Joshua ni Pastora Mirna. Si Pastora Mirna hindi abot ng 100 years po. Hindi po. Kaya ang babalik po dyan, Joshua. Kayo po, tayo babalik dyan. Kaya huwag sabihin, wala akong pakialam ng simbahan. Huwag po. Baka kayo ang piliin ng Panginoon. Tingnan niyo po, apat kami nung una, di ba? Diba? May naman na lang kayo. Parang abante ako, atras si Pastor Cesar. Abante ako, atras si Pastor Delphin. Isang araw bro, piliin ka ng Panginoon. Atras si Pastor Jojo, abante si Efraim. Pwede niyo pong gawin yan. Amen ba? Pwede niyo pong gawin niyo, kaya po makanin natin itong grupo na ito, bukawin. Kasi si Pastor Cesar yung bibigawan ako, dati niya lang ako sa Canada. Meron ako chichismis sa inyo. Ay, nakatala ko yata tayo. Meron daw po kayo doon, Pastor Duna. Meron po Pastor Duna. Tapos na doctorate, Pastor doctorate. Doctorate, tapos na Bible school na. Di doctorate, degree. Puro din na, 41 years old. Di na rin patakpan niya. Kapag kayo lang ang pangalan, 41 years old daw po siya. Sabi ng church, pag mag-speech siya doon, hindi niya kinakamayan yung mga ganyan. Hindi siya nakipagpagyan na ganyan, no? No, gano'n. Grabe, di ba tayo gano'n? Di ba kami gano'n? Siya hindi. Hindi siya tumatanggap ng payo kasi na-doctorate. Ganun yung mga kabataan pastor ko, mga sila sa Biblia. Pag nga yung apo nila kasi nakuha nila yun. Gano'n. Kaya ang balak ko po ng church is tsuplihin. Parang gusto magpapakalan na. Kasi nga gano'n, pumupunta sa ibang lugar, hindi nagpapakalan, tapos hindi nalagaan yung mga membro, hindi pinapakalan ng pastor, gano'n. Kaya gusto nila is at balitan. Kasi bilang pastor po, hindi na ako pastor sa salitang pastor, yan pastor. Diba yung pastor, nagpapastor ng tupa? Kaya sinabing pastor. Kaya tayo yung pastor, yung sa pula. So, ganyan po. Ganun ang senaryo. Kaya nililigawan ako ni Pastor Cesar.
Kung nilulawin ng Panginoon yun, si Pastor na rin natira. Dahil may CCTV tayo kami para sa mga bansa. Halimbawa lang po yun, pag totoo, walang bisita. Tingnan nyo nga po, si nag-worship, naglipot sa Panginoon, Sister Sadi. Tinanong ng Panginoon. Nasasabi po siya nun. Kaya po nagpindot po tayo sa Panginoong promotion po yan. Huwag natin sabihin na wala kang Panginoon sa Bukawi. Huwag po sabihin yung baka yung piliin. Pag pinili kayo ng Bukawi ng Panginoon sa Bukawi na mag-minister dito, tapos yung susunod sa inyo, sabihin sinabi nila, wala kang Panginoon. Ano maramdaman? Di ba masakit? Sinabi ko natin yun. Hindi ako naman dumagamit sa bago. So kaya kailangan po magmamahalan po tayo sa Jesus. Ang tanong po, bakit intimate yung relation ni Joshua sa Panginoon? Pag sinabi ko intimate, ibig sabihin malapit. Kasi it is close. Bakit close yung relationship ni Joshua sa Lord? Ilang katanungan. Sabihin niyo bakit? Kasi kilala niya ang Panginoon. Kaya yung closeness nila ni Joshua at saka ng Panginoon nandun. Bakit? Kasi kilala na yung isa't isa. Di ba? Kung intimate ang relationship natin sa Diyos, magiging intimate ang relation natin sa katabi natin. Kaya hindi kayo close ng katabi mo, huwag kayo magagalit, no? Kaya hindi po tayo, kung hindi man tayo close sa isa't isa, bakit? Hindi kasi tayo close sa Panginoon. Ganun po yun. Kung close ka sa Panginoon, mahal na mahal mo Panginoon, wala nang dahilan kung bakit mahal mo yung kapwa mo. Nagpapatawad ka. Kasi nga, ang Panginoon nagpapatawad. Hindi ka nagkakaroon ng galit, ang Panginoon nagkakaroon ng galit. Kaya tayo hindi nagmamahal ng todo-todo kasi na, hindi naman talaga tayo nagmamahal ng todo-todo sa Panginoon. Kaya hindi intimate yung relationship natin sa isa't isa kasi na hindi naman talaga intimate yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya para maging intimate, lahat ng biyaya po natanggap ninyo, pera man yan, bahay man yan, nangungupahan man kayo, ipagpasalamat niyo sa Diyos. Amen po? Nung nagturo ko ng pastora, nagturo ko ng the power of spoken word, alam niyo po yun? Yung mag-declare ka, ito makita testimony na anong milit dito eh. Yung mag-declare ka, sabihin mo na, ako, nag-declare po ako 4 years ago, sabi ko yung motor ko na yan, yung unang motor ko na nabayaran ng Panginoon, siya rin yung motor na babayaran ng Panginoon mo. After 4 years, ito po yung nangyari sa akin. Nag-declare po ako ng 2019. After 4 years, ito na pa huling resibo ko. Fully paid na po ako sa motor. Nung isang araw na. Sabihin niyo bakit? Nag-declare po kasi ako. Meron akong paid. Yung unang motor ko, sabi ko, yung unang motor ko na bayaran ko, itong motor na bago, sabi ng 2019. Siya rin Diyos na magbabayad nito. Ayan, nag-declare po ako. Bakit kasi sinabi ko? Kasi nalungkot ako nung nag-preach po ako ng the power of spoken word, kung sasalita ka ng puro positive na ano gusto mong mangyari kay Sakura. Si Sakura maging matalino, si Sakura maging ganyan, mangyayari po. Kasi yung espiritu ng Panginoon tayo isa, di ba? Anak tayo ng Diyos, kaya kung ano sabihin ng anak, sabihin ni Sakura, Mama, Sakura kasi ng chocolate, binigay ko po sa sa kaibigan ko, hindi siya magagalit bakit anak yun. Tayo rin gano'n. Bilang anak ng Diyos, magbibigyan mo tayo. Aprobahan ng tayo natin. Kaya po nasabi ito kasi, after ko po mag-praise, meron tayo kapatid, hindi ko nasabi pangalan na, nung birthday ng anak niya, sabi niya, birthday ng anak mo bukas, walang handa. Nag-declare po siya. Oo. Mangyayari yun. Ayun, nangyari na. Wala ka na. Dapat po yung tape natin, yung tape natin, babagyan natin. Nakita niyo yung picture ng buwala na yun ako sa inyo?
yung buhaya, paakit sa hagdan. Akit siya. Hindi siya makaakyat kasi nga yung bunganga niya nakatukod din sa hagdan. Ang problema sa atin po, pinili sa mga anak ng Diyos, dapat niya ito natin. Lahat ang sasabihin na din natin nangyayari. Sinalamin eh. Yung testimony pa rin, nag-declare pa siya ng lahat. Yan po, kaya nang present pa po niya. Ang kulang pa sa atin yung faith, yung pananampalataya, napapractice natin ng hindi natin nalalaman. Bigyan kayo ng sample, ito po sabi ng Pastor Ignatis. Minsan pumibili tayo sa tindahan ng sardinas, autumn juice. Napapractice natin yung faith natin na hindi natin nalalaman. Ito po, binili ko to. Mama ito, pineapple juice po. Kung wala kang pananampalataya, kung hindi kayo niwalang hindi pineapple juice ang naman ito, ketchup po naman, bubuksan mo ito sa harap ng tindahan. Pero dahil niniwala kang juice ito, pineapple juice, hindi mo na bubuksan. Dahil niniwala ka juice ang laman, di ba? Ang dahil mga pinipili ko, mga sardinas, mga pagpalan, di ba? Hindi mo pinubuksan kasi alam mo, sardinas yung laman. Ganun po yung pananampalataya. Baka ba't di mo pa nakikita yung loob, yung level pala, naniniwala kayo ng loob, juice. Ganun din ang Biblia, ang salita ng Diyos. Drawing pa lang, sulat pa lang, anak, pagpapalaya kita, pasusunod ka lang sa akin. Ganun din po yun. Ito, lahat tayo naniniwala, Diyos ang laman, di ba? O, kahit wala kang relasyon sa Panginoon, alam mo, Diyos ang laman ito. Na-practice mo na yung faith. Ang faith po, yung mga bagay na naniniwala ka na mangyayari sa future. Bagamat yung panakita tayo ng faith. Ganyan po nangyari sa akin. 2023 ngayon, 2019, nag-declare ako sa pangalan ng Diyos. Makatapos yung motor ko. 2019 o ngayon, 2023, isang araw. Oo, nag-declare ako, nangyari. Mga anak ko, ganun din, nag-declare kami. Nag-aaral sila. Makatapos sa mga anak ko, kahit wala ako nasabi. Kasi mga kabats ko lang napunta lahat, kasama ko sa church, sa JMCC, para makatapos yung mga anak. Ako yung naiiwan. Nag-declare kami ngayon. Makatapos yung anak kami sa pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Kaya nag-dilipod kami sa kanya. Ayun, nakatapos. Bihira nga na siya bigyan. Nakatapos siya lang kayo, bakit nag-declare po kami? Pag po kayo nag-declare, naku, katamad naman ako, hindi matatapos ng araw niya. Pag po yung gagawin. Sigurado mangyayari po. Kasi anak kayo ng Diyos, may kapangyarihan yung nabi po natin. Amen? Amen? Ano po ba mangyayari sa isang tao na hindi susunod sa Diyos o hindi mag-benefit sa Diyos? Ano po? Kilala niyo po yan? Oh, yan po si Marilyn Monroe. Sikat po yan ang panahon ng 60s. Oh, si Marilyn Monroe. 50s, 60s na. Wala ka alam niya. Ang ganda naman, kaya kami sabi niya. Pero kamukha naman yung Ma'am Bea. Hawi ka. Oh, ano yung ilo. Medyo maliit na yung labi ito. Hindi, parehas lang. Matangos lang ilong ito. Lawang lang ng dalawang paligo. Si Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe, tingnan niyo sinabi niya. Ano sabi niya? I don't need your Jesus. Alam niyo kayo yung sinabi niya po niya kay Billy Graham. Galing si Billy Graham. Isa po siyang foreigner. Naano po siya, evangelist po siya si Billy Graham. Marami siyang sinulat na libro. Isang araw si Marilyn Monroe nasa shooting. Tapos nag-usap ang Panginoon kay Billy Graham na share ng salita ng Diyos si Marilyn Monroe sa shooting. Pinunta niya ngayon sa shooting si Marilyn Monroe. Sabi niya, Marilyn Reynes ka rin. Sabi niya, Marilyn, pinapunta ako ng Panginoon dito para share ng salita niya. Yung sabi ni Billy Graham, ayun sinabi ngayon ayun ang reply ni Marilyn, I don't need your Jesus. After ng ilang araw, alam niyo nangyari? Alam niyo nangyari? Ano? Hindi alam mo. Namatay po si Marilyn Monroe. After niya
After niya, Marilyn Monroe, namatay po siya after ilang araw. After niya sinabi yan, hindi ko kailangan ng Diyos, si Jesus. Namatay siya sa overdose. Natagpuan siya patay sa kwarto niya. Ako daw nagkakamali, stress siya namatay. So, sa stress pala siya namatay. Wala akong namatay ba ng stress? Namatay siya sa stress. Mayaman po yan. Mayaman, maganda, sikat. Namatay sa stress. Dapat na namatay sa stress. Mahirap. Stress sa yaman. Dapat na namatay sa stress. Mahirap. Hindi kagandahan. Hindi sikat. No, dapat ganon. Eh, pag mayaman na, tapos maganda po, mayaman, maganda, tapos sikat. Namatay sa stress. Kung tayo, hindi tayo mamatay. Autograph, sige. Oh, shit. Grab, bro. Kasi brother and friend, medyo maganda na laki na nakaka-relate siya eh. Mga maganda dito, no? So, di ba pag ganun, hindi ka mag-stress. Kaya lang, hindi tayo ma-stress kasi anak tayo ng Diyos. Iba yung spirit kasi natin. Sila kasi wala sa relasyon sa Panginoon. Kaya gano'n. Number 2. Yan, kasi natin. Ayan, sino na kilala niyan? Wow, gano'n. David talaga sila. Beatles, mas alam nyo yung story yan. Beatles, ha? Sabi ng Beatles, yung kasikatan nila, masikat sila. At may kisanda parang mga kanta niya, no? Oo. Ang dami. Sinabi nila ito. Siya ang nagsabi nito yung lead, si John Lennon. Sabi niya, Christianity will end. Wow. Matatapos ko yung mga Christianity. It will disappear. Mawawala daw. Mawawala daw ang Christianity. Sabi niya, I do not have to argue about that. I am certain Jesus was okay. But his subjects were too simple. Wow. Ganun kayo, binastos mo. Simple lang. Parang si Jesus, parang ganito lang siya. Ganyan lang. Sabi niya, today we are more famous than Him. Sa araw na to, mas sikat kami kaysa kay Jesus. Grabe, no? Alam niyo nangyari sa kanya? Yung nagsabi si John Lennon, nabaril po siya. Sa natin nabaril siya. Patay. Ha? Oo. Pagkahanga niya, yung pan niyang bumaril sa kanya. So kaya, mag-ingat yung mga taong magbabasa sa mga yan. Huwag natin namin yan. Kasi yan, ang Panginoon sa grabe yan, banal yan. Holy of Holies. Ang Panginoon, siyang lumikha ng langit at ang lupa. Amen? Alam natin yan, dahil mga anak niya tayo. Sino na ang kilala dyan? Hindi na lang, no? Ang pangalan po niya si Thomas Andrews. Ayan, si Thomas Andrews. Millennial yung mga yan. Mga dito lang, millennial, oh. Si Thomas Andrews. Si Thomas Andrews po siyang Irish businessman. Magaling sa pag-design ng barko. Siya yung gumawa ng design ng barkong Titanic. Ayan, si Thomas Andrews. So, sa panahon ng Titanic, yun pinakamahal na barko, pinakamatibay na barko sa buong mundo. Nilikha ni Thomas Andrews. Yan, sabi niyo na, si Thomas Andrews. Tapos, ito sinabi niya. Sinabi rin, ha? Ito sinabi niya. Nung nilikha niya yung Titanic na patibay, ito sinabi niya. Dahil sikat sa buong mundo, nabalik-dalik pa. Even God Himself could not sink the ship. Kahit ang Diyos, hindi niya kaya malugin ng barko na to. Grabe, ito ang sinabi niyo. Ayun, yung unang paglalayag. Sinabi niya, yung unang paglalayag. Ayun, kumangka lang natin yung movie, di ba? Kumangka sa iceberg. Lumubog yung barkong dahil namatay. Hindi mo sinabi niya, kahit yung Diyos. Kahit yung Diyos naman, kahit pang lumubog yung barko sa tiba. Nagmayabang, no?
sa akin ng Panginoon, pinabigay sa akin ng Panginoon, hindi kasi yung kakilala ako. Hindi nila alam yung kailang ginagawa. Pag nila nasabi, kung alam lang ng tatlo na yan, yung ginagawa nila kamukha ng Joshua, hindi magiging ganun eh. Kung alam ng tatlo na yan, yung kapangyarihan ng Diyos, hindi nila babastusin ng Panginoon. Kasi hindi nila kilala eh. Minsan po tayo, diba, ganun may mga taong tahimik yan. Hinusgahan agad natin. Kasi tahimik. Pero kasi hindi natin kilala. Pag nakilala natin ako, sabi, ay, pala siya. Model pala. So, kailangan pong kilalanin natin. Kaya po yung tatlo na yan, nagmayabang kasi hindi nila kilala yung Diyos kung gano'ng kapangyarihan. Sa Diyos, kasi nila nakita yung pagkasikat nila na hindi nila inalam na galing sa Diyos yung pagkasikat nila. Kaya sinusunod ang galing sa Diyos. Kaya sinabihin niya ang galing sa Diyos. Hindi nila alam eh. Si Diyos, alam na alam niya. Kasi kita-kita niya eh. Kung yun, ang paglilikuran lang ng Diyos na ito, lahat kayang gawin. Kayang gawin ng Diyos. Kaya kaya paglilikuran ko siya, kasi nasa kanya lang lahat. Tayo rin po sana, wag natin bastusin ang Panginoon. Amen? Huwag po natin bastusin. Kasi yung tinatangkilik natin ngayon yung mga suot natin galing po sa Diyos. 35 pesos galing sa Diyos. Diba? Oo, ganyan. Yung suot yung alam ko, mas mahal pa sa damit ko. Ang tanong po din na enjoy nyo po. Diba? Kamo na-enjoy natin. Huwag po natin kalimutan yung unang hirap na binahan natin na iligtas tayo ng Panginoon. Dati, di ba, may nag-testimony dito, dati yung candy, hinahati nila para nila. Kalahati sa umaga, kalahati sa hapon. Ganyan natin din mahirap. Pero binigyan na kayo ng building ngayon. Binigyan na kayo ng negosyo ng Panginoon. Huwag yung kakalimutan po yan. Huwag yung kakalimutan. Huwag kayong babalik sa dating kasalanan. Huwag. Kasi tinanong mga Israelita, namuhay sila sa kasalanan, hindi sumusunod sa Diyos. 40 years. 40 years bago sila nagpano. At yung mga nagreklamo, dito na pong kinain ng lupa. Yung mga nagreklamo, di ba? Nakakala nyo sa Twitter ng movie. Yung mga reklamador, kinain ng lupa. Yung mga sumasampa sa Diyos-Diyosan, kinain ng lupa. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, may mga Diyos-Diyosan rin. Alam niyo po? Yung Diyos-Diyosan po ngayon, hindi po yung anito. Ang Diyos-Diyosan po ngayon, kung ano yung pinapahalagahan mo sa buhay na higit sa Diyos, yan ang Diyos-Diyosan mo. Tingnan yung mukha mo, pagkakarap mo sa sarili, papaganda ka. Wala ka na ibang ginawa, priority mo yun. Yan ang Diyos-Diyosan mo. Tingnan yung negosyo mo, yung tahin mo. Ganyan, di ba? Tapos ginawa mo, wala ka na pagkakarap, pag doon ka na nag-focus. Yan po pwedeng maging Diyos-Diyosan mo. So, kailangan po yung Diyos-Diyos natin, ipatid po natin yan. Pag patuloy tayo nagkakaroon ng Diyos-Diyosan yung trabaho nyo, pag wala na rin pakilang sa salita niya, yung compass, di ba, sa akin na kanila, guidance nyo ang Biblia. Pag wala na kayong pakilang sa guidance, tapos nag-focus na kayo sa career ninyo, 40 years pa kayo dyan. 40 taon kayo, magkakalaro dyan. Samantalang kung susunod ka sa Panginoon, ibibigyan niya kagad ng maaga sa iyo. Ha? Malakas ka ba, ibibigyan niya ng blessing sa iyo. Hindi ka na maliligaw. Ano ba yun? Libag ka ng libag ng bahay. Kung saan kami umuupa. Ang hirap. Bakit? Sabihin ko po sa inyo, meron po kayong Diyos-Diyosan. May Diyos-Diyosan kayo, meron kayo sinasamang iba. Kung bakit kayo hindi naliligaw. Meron kayo ibang pinapriority. Ako po, dumating ako dito sa Luzon, taga-Mindanao po kasi kami. Wala akong pilahan, nangungupahan kami. Nangungupahan kami lahat. Pero nung sinunod ko sa salita ng Diyos,
Yung binigyan niya ako ng magandang asawa, may kaya pa kami bahay ng lupa na pinibigyan ng tatay. Hindi ko tinayo po yun. Pinibigyan sa akin. Ano sabi pa rin kayo na? Binigyan ko kayo ng mga pagkain na hindi kayo nagtanim. Natapat ko sa akin. Binigyan ako ng Panginoon ng bahay at lupa na hindi ako nagtayo. Si tatay. Bakit? Ano ginawa ko? Sumunod po ako Sumunod ako dito. Hindi na ako nagaganong-ganong pa. Sumunod po tayo sa Diyos para diretso po tayo sa lumang pangako. Yun po yung gawin natin mga kapatid. Gawin po natin yun. Ngayon, kung talagang priority ng karir mo, kalimutan mo yung salita ng Diyos, yung compass, sige, go ahead. Mag-enjoy ka sa 40 years sa lupang, sa wilderness. Kapag genius mo, sinamba mo yung priority ng karir mo, trabaho mo, ilang taon ka magiging palipat-lipat ng bahay. Ganyan mo. Sa kanila 40 years old, samantalang araw lang, makakarating na sila doon. Sa katigasan ng ulo, reklamo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Gumawa pa na sila ng mga Diyos-Diyosan eh. 40 years na. Nagnamatay na yung iba, yung mga reklamador. Namatay na, kinain ng lupa. Sa galit ng Panginoon sa kanila. Maging si Moses, hindi nakarating sa Panginoon sa lupang Panginoon. Leader yun, hindi nakarating. Bakit? Kasi sinabi sa kanya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, galit na galit ako sa amin na Israelita. Walang mahinom ngayon. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, ganito gawin mo. Pumunta ka doon sa lugar na yun, pumunta ka doon. May bato doon na malaki. Kausapin mo, nalalabas yung tubig. Dahil sa visit ni Moses, galit na galit sa kanya mga Israelita. Walang tubig. Wala sila mahinom, wala na mahinom mga ayaw. Ang ginawa ni Moses, hindi niya kinausap yung bato. Pinalo niya ng tungkol yung bato. Sa galit niya. Nag-visit na siya eh. Pinalo niya yung bato. Lumabas yung tubig. Pinalo niya yung bato. Nakainom mga hayop nila, nakainom, pati sila. Nagkalit sila sa mga legal nila, mga lagay ng ilog nila, nag-imbak sila. Pero di nakarating si Moses. Bakit? Sabi ka bakit? Hindi po siya sumunod sa instruction. Ang sabi ng Panginoon, Moses, kausapin mo yung bato, lalabas tubig. Anong ginawa mo? Pinagpok mo. Hindi ka sumunod sa akin, sabi ng Panginoon. Dahil sa ginawa mo na yan, hindi ka sumunod sa instruction ko. Maging ikaw, hindi makakarating sa lupang Panginoon. Hindi makakarating sa saganang buhay. Kasi hindi ka sumunod sa akin. Ganun po ang Panginoon. Pag hindi ka sumunod sa Kanya, sa instruction niya, pag sabi nyo kanina, guidance nyo to, ito yung buhay nyo, ito yung compass nyo, ito yung binabasa nyo lang, para mapaayos yung buhay nyo. Pag hindi po natin ginawa na sinabi natin kanina, maging tayo, hindi tayo makakaranas ng saganang buhay sa mesa natin. Ang goal natin, tsaka goal ng Israelita no, parehas lang. Magkaroon ng parehas pagkain sa mesa, magkaroon ng disenteng tahanan. Yun ang goal nila. Tayo di ba ganun din? Magkaroon tayo ng ganyan, building, o ganun bahan nila na ibig, ng mamakarto. Ganun lang gusto natin, gusto may pagkain sa mesa, malusog tayo. Ganun din po yung gusto ng Israelita, parehas lang. Yung Diyos ng Israelita, Diyos din natin ngayon. Kaya ang instruction isa lang. Kung ano sinabi sa kanila, ganito yung sinasabi sa atin ngayon. Ang maganda lang sa atin, alam na natin na naligaw sila. Alam namin ginawa nyo. Hindi kayo sumunod sa Panginoon, hindi namin kayo gagawin. Para hindi kami maghirap ng 40 years. Ganun na po kasimple. Ang gagawin po natin. Ngayon, bakit sila nakarating sa promised land? Ito po yung hawak nilang compass o guidance. Ito na po yun. Kung bakit sila lahat nakarating. Joshua, yung favorite verse natin. Joshua chapter 1 verse 8 and 9. Ito, tinandaan na talaga nila to. Kaya lahat sila nakapasok sa lupang sagana. Nagkaroon na sila ng mga saganang mesa, tirahan, yung mga mag-aalaga sila, tatanong sila na, nagkaroon na, bigyan nila sa kanila ng Panginoon. Ito po yung tangan-tangan nila. Joshua 1, 8 and 9. Sabi Joshua, ang Diyos mismo nagsabi, Joshua, ito yung gagawin niya. Huwag niyong kalimutang basahin ang aklat ng Kalutusan.
huwag niyong kalilitan basahin ito. Kasi sabi niyo kanina, guidance to eh. Ayun ang sinabi sa kanila. Diyos mismo nagsabi, walang ibang nagsabi. Huwag niyong kalilitaan o kalimutan pang basahin at wala ng kautusan. Pagbulay-bulayan niyo iyon araw at gabi. Ibig sabihin, mag-devotion kayo, magbasa kayo. Hindi naman yung araw at gabi, hindi ang tatrabaho din. Basta magbasa po kayo sa bawat araw, o isang araw, isang basa, at ilang minuto lang. Ganun ang sinasabi. Bulay-bulayan niyo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Basahin doon natin, basahin doon nila para matupad nila nakasulat dito kung ano gagawin. Instruction eh. Basahin daw. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pag ginawa mo to, sabi niya, pag ginawa mo to, magiging matagumpay na kayo. Ang iyong pamumuhay, magiging matagumpay, mga kapatid. Pagpasa po tayo, para pag-ibang, ito yung ating kompas ako, kompas ko po ito. Pagpasa po tayo, yun yung guidance, yung tagumpay. Para magtagumpay tayo sa pamumuhay natin. Sa verse 9, tandaan mo ang piling ko. Grabe ang Diyos, no? Verse 9, sabi niya, tandaan mo ang piling ko. Alam niyo po ba, ang nagpiling lang naman is creator ng heaven and earth. Yun ang nagpiling. Tandaan mo, Carlo, tandaan mo sa sarili ko. Ang nagsabi ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diba? Yun ang nagsabi, tandaan mo. Sabi, tandaan mo, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ang bilin sa atin parehas din po, lahat ng mahina ang loob dito. Minsan lahat, kinakabahan tayo. Ito, tandaan natin, magpakatatag daw po tayo. Huwag tayong bibigay. At lakasan natin yung loob natin. Pag tumaranas tayo mga hirap, yung mga sabay-sabay yung mga bayarin, sabay-sabay, hanggang 2 buwan na lang kayo sa ating hirahan yung bahay, alis na kayo. Lakasan pa po natin yung loob natin. Pag dumating na yung ganong mga sitwasyon, mga life and death na situation, lakasan natin yung loob natin yung sabi kay Diyos mo. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh, sabi niya nga mo na yung Diyos. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ay kasama ninyo kahit saan kayo magpunta. Tandaan po natin yun, kahit yun lang, wala tayong ibang verse na natatandaan yun lang, Joshua 1:89. Diyos mismo nagsabi. Yan yung compass. Tandaan mo sasabihin ko. Kung yun ang compass, pangsahin mo daw ko. Niremind ko po sa inyo, hindi niyo po maintindihan ito pag hindi pa kayo. Minsan hindi na maintindihan. Bakit? Kasi before natin basahin, hindi po tayo natawag sa Diyos. Before na bumasa yung tinatawag. Kasi pag lahat na bumabasa ito kahit matatalino sa buong mundo, hindi rin nila maintindihan ng Biblia. Bakit? Yung Espiritu po nag-uutos. Papasok mo na yung Espiritu sa isip mo, sa buhay mo, tsaka yung maintindihan niya. Mga kasama kong engineer sa trabaho. Sabi na, Joe, ba't hindi ko maintindihan yung Biblia? Basa ko mabasa. Engineer po yun. Dito lagi, hindi niya mabasa. Sabi ko sa kanya, kasi ano yan, yung pala na Espiritu nag-aamit dyan, may buhay yan. Ang gawin mo, humingi ng tawad sa kasalanan mo, tsaka kung basahin niya maintindihan niya. Ganyan po yung Biblia, mga kapatid. Kaya di naman yung minsan, hindi nakakatamad ka. Kasi nga, ang umahal lang yung kasalanan. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Lahat kahit Bishop pa yan, o ano, Bishop, Rook, o ano lang, o Paul, o Harry pa yan, makasalanan lahat tayo. Kaya bibigyan tayo umasa ng Biblia, mag-devotion tayo, hindi tayo ng tao. Ngayon po, ano ang gagawin natin? Para makapasok sa lupang sagana, lahat tayo. Si Inang Brenda, si Pastora po, nakapasok sa promise na. Dito na po nagugutom yan eh. Pero sa bayan na, sagana po yan. May bahay, may lupa, sagana sa pagkain, kung ano gusto niya bilhin. Nabibili niya. Bakit? Kasi nakapasok na po siya sa lupang pangako niya. Ini-enjoy niya na lang.
Sabi nga ng mga anak, tataka sila, bakit nilipot pa rito? Eh, pwede mag-injure na lang eh. Eh, talagang calling niya mag-pastor. Kaya inaalagaan tayo. Nakapasok po sa, kung gusto niyo pong gayahin siya, ginawa niya po kasi ito eh. Yung guidance, pumayag mag-iong tira, nakanasan niya. Tuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod sa Panginoon po, huwag niyo pong isipin na lagi na sa simbahan, hindi po. Ang paglilingkod sa Panginoon, pag lumabas na tayo, ito po, training ground lang natin to. Ang paglilingkod sa Panginoon, pag lumabas na tayo. Yung ginagawa niyo tayo, paglilingkod po sa Panginoon yan. Yung nagsasaka siya ng libre, yung tayo nagsasaka ng libre, paglilingkod po sa Panginoon yan. Inis ka na ako, naglilingkod ako sa Panginoon, sabi ng pastor. Hindi natin sa church, hindi po. Training ground lang po ito, eskwelahan po ito. Eskwelahan at hospital po itong itong church. Lahat ng tayo mga makasalanan, dito tayo ginagamot. Ang gamot, itong sermon, itong mga sinasabi namin, through the Bible, yung gamot. Kaya na tayo dito. Pagdating doon, yun yung totoong pagsamba, paglabas natin. Yun yung paglilingkod. Anong paglilingkod? Sabi ng Panginoon, bakit tema nito? Ibigin mo yung kapwa mo tulad ng paglilingkod mo sa sarili mo. Di ba, pag inibigin kapwa mo, may cellphone dyan. iPhone 15, nakakalat na iwanan. Pag inibigin kapwa mo tulad ng sarili mo, kung kunin mo yun, tatawagin mo siya sa soli mo. Karamihan ngayon po, hindi umiibig sa kapwa. Pagka nakapot ng mga bagay, sinusubig, hindi na sinusolid. Ang paglilingkod ko sa Panginoon, ibigin natin kapwa natin paglabas natin mamaya, at ibigin natin siya. Ibigin ng Panginoon, siya yung ating kompas. Hindi mo lagi sa simbahan. Ako rin po natin, ganyan ang paglilingkod ko sa Panginoon, lagi sa simbahan, hindi mo. Training ground po ito. Ang paglilingkod na sa simbahan mo ng panahon sa panahon ng Old Testament, yung mga naglilingkod na sa simbahan. Ngayon po hindi na. Dahil ang Diyos nasa puso na natin, sumasabi ng Diyos, tayo ang templo niya, kaya ang paglilingkod pagkalas natin. Kaya na tayo pupunta rito kasi nga, mag-uubiri na tayo, mag-impress tayo, kukuha rin tayo ng lakas. Diba? Ngayon, kumuha na kayo ng lakas ngayon, sa sermon ngayon, sa preaching, kumuha na kayo ng lakas. Go ulit tayo mamaya. So maging po tayo. Yan ang paglilingkod sa Panginoon. Ibigin ng kapwa, ibigin ng Diyos. Application po. Para naman sa promise natin. Ito yung gagawin natin. Number 1, huwag po tayo magreklamo sa buhay. Dahil nagreklamo sa buhay, kinain ng lupa. Number 2, huwag mong sambahin ang mga bagay dito sa mundo. Huwag mong sambahin yung mga bagay, yung kotse mo, yung sasakyan mo, yung bahay mo, yung career mo, yung trabaho mo, nang hindi sa Diyos. Huwag mo siya nasambahin. Kasi pagpahin katawalaan ka, mas dadabayan ng Diyos yung binigay sa'yo. Sabi ng Bible, ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Baik pa lang meron ka, hindi ka na mga tao, hindi ka na mga Diyos. Ako na mabibili ng 3 wheels para mabibili ng tricycle. Tricycle ba na meron ka, ayaw mo masakyan. Ayaw mo madumihan. Eh, paano mo, bigyan ka ng 4 wheels, mas malinis. Bigyan mo yung masasakyan. Number 3, lagi po tayo makinig sa instruction ng Diyos. Ito po, maaaring sinabi ko po sa inyo, maaaring play ninyo, maaaring hindi. Sa final po, sa pagdating ng panahon, malaman po natin sa bawat sa atin kung sino yung makakarating po sa sala ng Diyos. Yan po. Kaya yan po yung ating compass, yung ating guide. Yung ating guide. Ayaw po namin lahat, tayo din mag-pray. Ngayon po, ano po yung nangusap sa inyo? Ano po nangusap sa bawat sa atin ng Panginoon? Tinatanong tayo ng Panginoon ngayon, ano po yung priority ninyo? Siyempre, priority natin pamilya natin. Ang priority natin, mga anak natin, asawa natin. Ngayon po, tatanungin kayo ng Panginoon, mas mahal mo ba ang mga anak mo kaysa sa akin?
Ako ang nagbigay sa mga anak mo. Dati wala kang anak, ngayon binigyan kita. Mas mahal mo ba siya? Kaya nangyari kay Abraham, sabi ni Abraham, nung nagkaanak kasi si Abraham, diba si Isaac ang anak niya? Si Abraham po, tuwa siya, nagkaanak siya. Nagselos na po yung Diyos kasi lagi niya kasama si Abraham, si Isaac. Lagi niya yakap, medyo nakakalimutan niya yung Panginoon. Kaya tines siya ng Panginoon. Sabi niya, Abraham, yung anak mo, iaalay mo sa akin. Tinetest ng Panginoon si Abraham kung, kasi Lord, binigyan mo ito sa akin, pagpawiin mo. Napatunayan ng Diyos na mahal ng Diyos si Abraham kaysa sa anak niya. Sige po, Panginoon, kayo nagbigay sa anak mo, iaalay po siya sa inyo, kung sinunodin ko po siya. Nakita ng Diyos na si Abraham mas mahal niya. Ang Diyos mas mahal niya yung nagbigay. Kaya sabi niya ako, Abraham ba? Napatunayan ko na ngayon na mas mahal mo ako kaysa anak mo. Kaya dahil sa ginawa mo, ang lahi mo magigising dami ng buhangin sa karagatan. Ayun po nangyari. Kayo rin po, tinatanong kayo ng Diyos. Kung mas mamahalin mo siya, higit sa mga tinatangkilik mo, bibigyan ka ng kanya na mas marami. Mag-pray po tayo at habang tayo pinag-pray, personal niyo po ipanalangin yung sarili niyo kasi kanya-kanya po tayo ng relasyon sa Panginoon. Kanya-kanya tayo ng destiny papunta sa mga promise lang po natin. Papunta sa atin na ginugol natin na saganang buhay. Pagkatapos na po kayo personal na manalangin sa Diyos, sabay-sabay na po natin siyang awitan kasama ng ating music team. Awitan mo po yung Diyos mo. Sabi natin, awitan ng Panginoon. O Diyos, walang papatay sa kawagian mo. Wala nang papagkaan. Ang galing mo'y nagtataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, gusta't sa amin, sa lahat ng oras, nanyaman sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Nang inain ka sa buhay ko, aming naman. Ayan, sasandalin po yun sa oras po na to, no? Pwede niyo po maglapitan yung pamilya niyo. Yan, pinaisip sa akin yung Panginoon. Paglapitan niyo yung pamilya niyo po, first family. Yan, hawak po kayo ng kamay.
Para po yung destiny nyo, yung future po ninyo. Nabita po yung asawa nyo, anak ninyo, para po yung destiny po ninyo. Yung saganang buhay po ninyo, ipakamtan po ninyo. Bilang sa pamilya. Nagabitan nyo po. Lola nyo, lapitan nyo, para yung future po ninyo. Na pamilya nyo, makarating po kayo sa saganang buhay. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat Abangin nyo na may yung gamay po ng mahal niya sa buhay. para sa Dahil sa hirap at ginawa, siya po yung kasama ninyo. Kasama nyo yan, makikita ang kaluwalhatian at gagawin ng Diyos sa pamilya po ninyo. dakilain ka sa buhay ko. Yan po yung magiging kapartner po ninyo sa hirap at ginawa. Para makarating po kayo sa promised land. Diyos ka Makarating kayo sa pupulunin ng Diyos. Pupulunin ng Diyos ang best ang muling nyo ng pagkain. Binigyan kayo ng tira ang ito ninyo. Yan po ang kapartner po ninyo. Panginoong Jesus, magkain Magkakain ka, Diyos. magtiwala ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago Diyos ka sa amin. Sa aming pamilya. Ikaw nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Ang liwanag ka Magsiwalag ka, Panginoon. Sa aming pamilya, Panginoon. aming Ama. Pagkakas na. Pagkakas na. Sa lahat ng panahon, Diyos ka Sa amin, sa lahat ng oras, nariyan Ano ka ginawa natin, Panginoon? Salamat. Panginoong Jesus. Matupad man o sa kanan, nariyan ka. Salamat. Ka, dakilain ka sa buhay ko. At di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Ama. Pwede mo yakapin nyo yung kasama nyo, anak nyo. Kasama ko sa ito at ginawa. Love you, mama, chuchu. Makapuna po tayo.